What is up guys? Welcome back to my YouTube channel. Well, it's me, Teacher Kevin PH, and we are back with another video. Ang video ito mga kaibigan ay perfect sa lahat ng mga gumagamit ng Canon DSLR 3000D. No? By far, I think this is the cheapest na DSLR camera. And ako bilang gumagamit, isa sa mga gumagamit nito, Canon 3000D DSLR, masasabi ko na okay na rin siya. Ox na rin siya. At ngayon, ituturo ko sa inyo kung ano nga ba yung mga basic settings para sa kamerang to, kung ano yung mga dapat nating iset dito para sa mas magandang output o mas magandang quality ng ating mga images or even mga videos. Alright? So kakalikutin lang natin to. Tuturo ko sa inyo kung ano nga ba yung basic settings para sa Canon 3000D. Okay, so i-open na natin ang ating DSLR camera at yan yung unang magpapakita mga kaibigan, no? Napakasimple lang ng DSLR camera na to. Ayan, kailangan lang natin iset yung ibang mga bagay dito. Pinutin natin tong may menu dito sa baba. There you go. Tapos itong unang magpapakita, yung image quality. Ano ba yung dapat natin piliin, no? Para syempre ang gusto pa rin natin yung may magandang quality talaga. So if you're going to choose here mga kaibigan, meron akong nire-recommend na tatlong options. First, yung large S2 or LS2, LS3. At isa pa, yung RAW plus L. Siyempre, kapag mas maganda yung quality na gusto natin, mas mabigat or yes, mas malaki ang size ng photo. Pero no problem about the size, no? Ang mahalaga, maganda yung quality ng output natin. So there you go. Susunod naman, punta tayo dito sa may exposure. Alright? Exposure ng ating depende na yan kung maliwanag na dun sa may environment ninyo, kung may proper lighting kayo or what. Pwede nyo tansya-tansyahin to mga kaibigan, ha. Yan yung basic or yung default. Ang karaniwang pinipili ko lang din naman na brightness dito, exposure, ay yung 1.1, basta lampas 1. Okay? Set nyo lang yan. Alright? Tapos auto lighting optimizer, make sure na piliin ninyo ang high. Okay? Sa metering mode naman, pinipili ko lagi dito mga kaibigan ang evaluative metering. Punta naman tayo dito sa may color space. Meron lang dalawang option dyan, yung RGB or Adobe RGB. Kung gusto nyo ng mas maganda talaga, piliin niyo ang Adobe RGB. Alright? Lalong-lalo na kung nag-enhance kayo ng images niyo dun sa Photoshop. Pwede. Sa picture style, very important din to. Meron tayong iba't ibang options dito. Standard, auto, standard, portrait, landscape, neutral, faithful, monochrome, marami pang iba. Depende na siguro sa inyo yan mga kaibigan, no? Pero ang karaniwang pinipili ko is landscape para sa mas wide na viewing ng ating mga images. Okay. Next naman, dito sa ISO, depende mga kaibigan, no? Kapag ka nasa indoor kayo at wala kayong proper lighting, I do recommend na gumamit kayo ng mas mataas na ISO, either 1.6 or 3,200. Okay? Kapag ka outdoor naman, sa tingin nyo, hindi nyo kailangan ng lighting kasi nga maganda naman yung liwanag galing sa nature, pwede kayong gumamit dito ng 400 to 200. Okay? Yan. Susunod naman, dito sa may live view shoot, i-enable nyo lang yan. Sa AF method, I do recommend na gumamit kayo ng Flexi Zone AF. Alright? Para makontrol talaga ninyo. Tapos sa aspect ratio, depende na kung anong size ulit ang gusto ninyo. Karaniwang pinipili ko 16:9 para wide yung picture natin. There you go. Susunod pa. Oops, wala na dyan. Brightness ng LCD ninyo, depende sa inyo kung anong trip ninyo. Ayan. Siyempre, kung mas maliwanag yung ating screen, mas makikita natin kung ano yung magiging output natin later on. Okay? Wala na tayong ibang gagawin dito. Susunod naman, alright. Okay, image quality, nakaselect na yan. Exposure, nakaselect na. Bahala kayo kung basta tansya-tansyahin nyo lang mga kaibigan. Papakita ko sa inyo yung sample output ko na na-enhance na rin gamit ang Adobe Photoshop. Ito na yun. Alright, so yun lang mga kaibigan, naway meron kayong natutunan at hanggang sa muli po.